China, hindi naman pala daw papalag, sinubukan lang ang US, no? Eto nga videong panonoorin natin mga tol ay parang yung China no nagsubok daw sa Amerika pero hindi naman daw pala papalag. Etong videong panonoorin natin mga kapatid ay galing kaya BTV Pinas. Eto nga balitang panonoorin natin. Pero bago yan, syempre, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. Bibigyan natin to ng commentary and reaction video mga tol. So kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, partikular mga kapatid sa usapang West Philippine Sea, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong commentary na katulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Eksklusibong balita, bansang China, kinakalkula na ang pwersa ng Amerika. Estados Unidos, prioridad nga ba na atakihin ng Chino kaysa sa bansang Taiwan? Amerikano hindi nagpapatinag sa singkit at bansang South Korea magbibigay ng mga barko sa Pilipinas. Wow. China, hindi na naman ito magugustuhan. Malamang. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. At kung bago ka pa lang dito ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Kung naalala ninyo mga tol, no, part ng ating history nung 1950 mga tol, nagpadala ang Pilipinas ng mga sundalo no sa South Korea mga tol. Ito yung Korean War no kontra sa North Korea. Diba? Yung North Korea suportado ng China yan. So parang kalaban na rin natin ng China nung mga panahon na yun. So in the history pala no, minsan na rin tayo talaga naglaban no, China, diba? Kasi suportado nila yung North Korea, tapos yung North Korea ini-invade yung South Korea. Tapos tayo sumuporta noong 1950 dito sa South Korea, dun sa nagpadala tayo ng troops natin doon mga tol. So ngayon, eto kaibigan natin to, etong South Korea, magbibigay sila ng barko no. So mamaya balikan natin yan mga tol. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ang kamakailan na pagsasagawa ng China ng isang military drill sa Western Pacific ayon sa mga eksperto ay mas prioridad umano ng China na targetin ang Estados Unidos kaysa sa bansang Taiwan na malapit labang sa mainland China. Ang mga Chino ay labis ang pagkagalit sa mga Amerikano dahil ito sa patuloy na pakikialam ng Estados Unidos sa internal at external affair. Kasama na nga dito ang pagsuporta ng Amerika sa Taiwan na iginigit naman ng China na sila ang may kontrol at ang bansang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo. Subalit iginigit ng Taiwan na hindi sila kabilang sa China. Ang isyu na yan ang labis na nagbibigay ng galit sa China. Kaya naman pwersahan nilang ginagawa ang mga bagay-bagay upang ang bansang Taiwan ay hindi tuluyang humiwalay sa kanila. Pero ano nga ba ang posibleng dahilan ng China kung bakit pilit nilang inaangkin ang teritoryo ng Taiwan? Biruin mo yung Taiwan no, 'di ba? Halos magkasing tunog na nga sila ng salita eh. Magkakamukha sila eh. Kung tutuusin nga parang Chinese na rin sila kasi Republic of China yan eh, 'di ba? May dugo yung Inchik eh. Pero nakikipaglaban sila sa Inchik at pinipilit nila na hindi kami sakop niyan. Tapos tayo, may isang senator na magsasabing maging proud tayo sa dugong Chino natin mga tol. Hindi naman lahat may dugong Chino, di ba? Iba may dugong Hapon, American, ano pa ba? Spanish, lalo nang yun. 300 years tayong sinakop nun mga tol. Talagang mas marami yung may dugo nun. Pero syempre pinakamarami mga kapatid yung dugong Maharlika, di ba? Yan ang dugo natin, dugong Maharlika. Ang posibleng dahilan nito kabayan ay kung sakaling nasa kontrol na nila ang Taiwan ay pwede nila itong gawing depensa laban sa Estados Unidos na kung saan ang isla ng Taiwan ay pwede nilang lagyan ng malalakas nilang sandata upang targetin ang Estados Unidos. At sa posibleng plano na yan ng China
ay kasama ang Pilipinas dahil ang bansa natin ay nasa ibabang bahagi lamang ng Taiwan. Kaya't kung tuluyan ng makontrol ng Chino ang Taiwan ay posibleng Pilipinas din ang targetin nito, lalo na ang sakupin ang mga isla sa Batanes. Ang mga haka-haka na yan ay posibleng gawin ng China dahil tulad na lamang sa ginawa nila sa West Philippine Sea na una ay pangingisda lamang, sumunod ay mayroon ng pagpapatrolya sa mga bahura at ang sumunod ay nagtayo na sila ng mga military bases dahil sinasabi nila na sa kanila ang naturang lugar. May Kaya't kung hindi posibilidad mapipigilan ng China sa pag-angkin nito ng mga teritoryo sa palibot ng South China Sea ay baka sa susunod ay ang kalupaan na malapit sa kanilang inaangking teritoryo ang kanilang sasakupin. May posibilidad talaga yun, no? Kasi nakikita naman natin kung anong ginagawa nila, kung paano sila mang-angkin, no? Basta nagandahan sila at natripan nila, angkinin nila yun, sabihin nila kanila na eh. Mga paghahanda ng China upang palakasin pa ng gusto ang kanilang puwersa ay labis na ikinababahala ng mga karatig bansa, lalo na ang kapayapaan sa Indo-Pacific ay nag-uudyok na upang mawala. Subalit patuloy pa rin na humahanap ng paraan ang bawat bansa upang ang mga sigalot ay hindi na tumindi at ang mga hidwaan ay tuluyan ng humupa. Ngunit ang China ay talagang hindi mapipigilan at tila tinatansya nito ang lakas ng mga kalabang bansa, lalong-lalo na ang Estados Unidos na makailang ulit nang sinubukan ng mga sundalo ng China na harasin. Isa na nga dyan ay ang pagmamaniobra ng isang fighter jet ng China sa harapan ng isang eroplano ng Estados Unidos upang posibleng udyokan nito na gumanti. At pangalawa dyan ay ang pagmaniobra naman ng isang warship ng China sa isang warship din ng Estados Unidos. At ito ay posibleng pag-uudyok din ng China na handa sila sa anumang mangyayari kung sakaling gumanti ang Estados Unidos. Ang mga pag-uudyok na yan ng China ay labis na ikinababahala ng international community dahil ito ay labis na nakakasira sa kapayapaan ng Indo-Pacific at sa buong mundo. Diba, yung mga sinasabi nilang provokasyon, sila yung number one na gumagawa nun eh, diba? Noon pa lang eh. Puro sila ganyan kasi ayaw nilang manguna eh. Gagawa lang sila ng mga ganyang mga bagay, tas pag pinatulan sila, meron na silang dahilan, no? Hindi naman kami nanguna eh, kayo unang umatake, mga ganun ang sasabihin nitong mga to. Pero yung provokasyon, sila talaga yung nangungunat, gumagawa talaga niya number one. Samantala sa iba pang balita, bansang South Korea ay patuloy ang ginagawang pagsuporta sa Pilipinas, kabilang na ang pag-upgrade sa mga offshore patrol vessel ng Pilipinas. Ayon sa report, ay handa ang South Korea na i-donate na lamang ang mga barko na dating binibenta nito sa Pilipinas at maging ang pag-upgrade sa mga lumang barko ng Philippine Navy sana totoo, ay handang suportahan ng South Korea. Noong 2016, ang Pilipinas ay nag-order ng 2 frigate mula sa Hyundai Heavy Industries na siyang nangungunang manufacturer sa bansang South Korea. Ang pagbili ng Jose Rizal Class Frigate ay nagmarka ng bagong pag-asa para sa Philippine Navy na dating umaasa lamang sa mga barko na mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdigan. Kaya't ang sinasabi ng South Korea na posibleng ibigay na lamang nila ang mga barko na dati nilang binibenta sa Pilipinas ay napakalaking tulong para sa hukbong dagat ng Pilipinas at ang pag-upgrade ng mga lumang barko ay labis na makapagbibigay ng kakayahan sa ating hukbong dagat upang magamit ang mga lumang barko para sa mga operasyon, hindi lamang sa internal affairs, maging panlabas. Dahil imbis na gumastos ang Pilipinas, ay posibleng mailaan pa nito ang budget upang ipambili ng iba pang asset na makakatulong sa seguridad ng bansa. Ayon sa report ay inaasahan sa taong 2028 ang Philippine Navy ay maglalagay ng hindi bababa sa 12 vessel, kasama na dito ang offshore patrol vessel. 2028 pa, medyo may katagalan pa yun 5 taon pa mga tol, no? Pero ano't ano pa man, sana ay mapanatili natin na walang nangyayaring kaguluhan. Diba? I-maintain natin yung ganito lang muna, no? Pero kung totoo na ibibigay na lang ng South Korea yung gusto nating bilhin sana sa kanila, napakalaking tulong talaga, no? At malaking pasasalamat sa kanila, no? Sana nga, no? Corvette at frigate na magmumula sa bansang South Korea.
sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, partikular na sa West Philippine Sea at sa itaas na bahagi ng Luzon. Ang ating armed forces ay patuloy na ginagawang moderno ang kakayahang militar. Marami sa mga bagong asset na binili ng Pilipinas ay nauugnay para sa territorial defense operation na naglalayong palakasin pa ang depensa ng bansa sa mga seryosong banta sa bansa, lalo na ang issue sa West Philippine Sea. Ikaw kabayan, ano ang reaksyon mo sa balitang ito? Ang ginagawa ba ng China sa mga Amerikano ay isa na kaya itong uri ng paghahamon? Ano sa tingin mo? Ganun lang naman talaga yan eh. Puro lang sila ganyan eh. Pero isang radio challenge lang sa kanila, urong buntot din naman sila mga tol eh. Pero ngayon nga, nakikita naman natin mga na talagang agresibo, no, yung ginagawa nila mga tol. Yung nakita ninyong una nila pagharang ng jet fighter nila, biglang umandar, nagbuga ng malakas na ano yun eh. Kaya nanginig yung eroplano ng US nun eh. Tapos ito mismo nasa video natin to. Ito barko ng US to eh. Tapos bigla na lang kumat etong barko ng China. Yung mga ganyang ginagawa nila mga tol. Diba? Provokasyon yung ginagawa nila. Naghahamon talaga sila. Ayaw nila ng kapayapaan eh. Yung sinasabi nilang kapayapaan ng hangad nila mga tol. Parang malabo. Ang layo dun sa pinapakita nila. Saka nakakita ng gusto ng kapayapaang bansa tapos nangaagaw ng teritoryo ng iba. Diba? Nananakop ng teritoryo ng iba. Pupunta sa karagatan ng iba, kukuhanin lahat ng mga yamang dagat doon. Sabay aalis, tangay-tangay na yung mga coral reefs. Asan doon yung kapayapaan na sinasabi nila mga tol? Diba? Napakalabo. Kaya etong bansang to mga tol, hindi natin maintindihan kung bakit meron pa rin mga Pilipino ang bulag, no? Hindi nila nakikita itong ginagawa ng bansang to sa atin. No? At maging proud pa daw tayo, may dugo tayong ganyan. My goodness mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? At syempre doon sa ibibigay na barko ng South Korea mga tol. Wala pa naman, no? Wala pa naman. Pero if ever na totoo man, mga tol, ikaw anong masasabi mo dyan? Comment ka lang sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.